Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang cactus ay isa lamang walang silbi at matinik na halaman. Sa ilang bansa, ang mga magsasaka ay nagtatanim ng napakalalaking taniman ng cactus. Lahat para sa kakaibang pulang prutas na direktang tumutubo mula rito, ang prickly pear. Karaniwang lumilitaw ang mga prutas na ito mga isang taon matapos itanim ang cactus. Tumutubo sila mismo sa patag at berdeng bahagi ng halaman. Pero may isang nakakaintriga kung saan man may makikita kang kayumangging peklat sa isang cactus pad, hindi na muling tutubo ang prutas sa bahaging iyon. Pakahusay din ng cactus sa pagsusurvive sa matitinding kapaligiran. Ang makakapal nitong pads ay nag-iimbak na maraming tubig, kaya nitong mabuhay sa mahahabang panahon ng tagtuyot. Ang mga pads na mukhang dahon, hindi pala talaga iyon mga dahon. Tinatawag silang nopals at niluluto sila tulad ng gulay. Kung kainin ng prutas, maingat na inaalis ang matutulis na tinik at binabalatan ang balat nito. Sa loob ay makikita ang makulay na laman na may maliliit na buto at may matamis na lasa na inihahambing ng marami sa pakwan o dragon fruit. Kaya ang cactus na kadalasang iniiwasan ng mga tao sa disyerto ay isa palang pananim na nagbibigay ng prutas, gulay at isang pagkain na patok sa buong mundo. Ang lalaking ito ay kumikita ng libo-libong dolyar bawat araw dahil sa isang lihim na kakaunti lang ang nakakaalam. Araw-araw maingat niyang pinipili ang mga hinog na bunga ng cactus, saka ginagamit ang kutsilyo upang alisin ang berdeng balat nito. Sa loob ay makikita ang matingkad na pulang laman, makatas at puno ng tubig. Sa tiyaga, naghihiwalay siya ng 999 na bunga ng cactus bawat araw bilang paghahanda sa kanyang negosyo. Pagkatapos nito, inilalagay ang laman sa isang makina kasama ng tubig at hinahalo upang makuha ang katas. Sinasala ang katas gamit ang salaan ng ilang ulit upang tuluyang maalis ang laman. Kapag nakuha na ang purong katas, ibinubuhos niya ito sa kawali, nilalagyan ng likidong asukal at pinapakuluan hanggang maging malapot na sirup. Ang sirup ay agad na pinapalamig at inilalagay sa mga plastic na lalagyan upang itago bilang sangkap. Mula sa syrup na ito, gumagamit siya ng shaved ice machine upang makagawa ng isang nakakapreskong dessert na may kakaibang lasa ng cactus. Araw-araw pumipila ang mga customer para lang matikman ang espesyal na ice cream na ito. Sa Mexico, ganito naman nila pinoproseso ang mga pads ng cactus. Gamit lamang ang maliit na kutsilyo, una nilang kinukuskus at tinatanggal ang lahat ng matutulis na tinik sa ibabaw nito. Napakatigas ng mga tinik ng cactus, kahit ang karaniwang guantes ay hindi gaanong nakakatulong. Kaya ang lalaking ito ay matalinong gumagamit ng takip ng bote upang protektahan ang kanyang daliri laban sa pagkatusok. Matapos alisin ang mga tinik sa magkabilang panig, pinuputol naman nila ang mga gilid na may tinik. Ang buong proseso ay talagang nakakatuwang panoorin. Maaaring magtanong ang ilan, bakit kailangan alisin ang lahat ng tinik ng cactus? Totoo lang, napakasimple lang ng dahilan para hindi ka matinik sa bibig habang kumakain. Mexico, ang cactus ay isang mahalagang pagkain sa hapagkainan. Maaari itong kainin ng hilaw o kaya ipakuluan at iprito. Siyempre, ang malalambot na bahagi lamang ng cactus ang maaaring kainin. Kaya ang mga prutas na tumutubo sa ibabaw ng cactus ay nakakain din. Hindi lamang ito kahawig ng dragon fruit sa itsura, kundi medyo kahawig din ng lasa.